Bakit mahalaga ang tamang pagpili ng prutas? Pagkatapos ng edad na 60, may isang prutas na tahimik na nakatambak sa iyong kusina. At kahit na ganoon, para sa mga lalaking lampas 60, unti-unti nitong binabawasan ang iyong testosterone, pinipigilan ang daloy ng dugo, at tahimik na ninanakaw ang iyong kakayahang magpatigas. Hindi mo ito aakalain. Sa katunayan, marami pa rin ang naniniwala na ito ay mabuti para sa puso. Pero sa klinika ko, nakakita ako ng malaking pagbabago sa buhay ng mga lalaki nang tanggalin nila ang isang prutas na ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ako si Dr. Rachel Rosa. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga mas matatandang lalaki na muling makamit ang kanilang lakas, kumpiyansa, at sigla sa buhay intimo. Paulit-ulit kong nakikita ang isang makapangyarihang katotohanan. Kapag ang mga lalaki lampas 60 ay huminto sa panghuhula at nagsimulang kumain ng may layunin, mabilis na tumutugon ang kanilang katawan. Narito ang bahagi na hindi sinasabi ng karamihan: hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa mga lalaking tumatanda. May ilang prutas na nagdudulot ng pagtaas ng estrogen, nagpapasiklab ng insulin, at pumapatay sa nitric oxide, ang molekula na responsable sa matibay at malusog na ereksyon. Sa kabilang banda, may 4 na simpleng prutas na maaaring ayusin ang daloy ng dugo, gisingin ang testosterone, at ibalik ang enerhiya at intimacy sa natural na paraan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 4 na prutas na hindi dapat hawakan pagkatapos ng 60 at 4 na prutas na dapat kainin araw-araw kung gusto mong maibalik ang sigla at kumpiyansa sa kwarto at manatili ka hanggang sa dulo dahil ang huling prutas na ibabahagi ko ay nakatulong sa ilan sa aking mga pasyente na maibalik ang ilang taong pagbaba ng erectile function sa loob lamang ng ilang linggo. Bago tayo magsimula, kung isa kang lalaking lampas 60 at seryoso sa pagbabalik ng iyong enerhiya, daloy ng dugo, at kumpiyansa, siguraduhing isubscribe ang channel at i-on ang bell. Nagbabahagi ako ng praktikal at syensyang nakatutok na mga tip para sa iyo. At kung nakaka-relate ka sa paksang ito, i-type ang isa sa comments. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano mas mapaglilingkuran ka sa susunod. Sige. Simulan natin sa unang prutas na dapat iwasan at maaaring ikagulat mo ito. Ito ay isa na maraming lalaki ang kinakain araw-araw nang hindi iniisip ang epekto nito. Ngunit tahimik nitong sinisira ang iyong hormones at pinahihina ang sirkulasyon. Pag-usapan natin ang ubas at bakit hindi ito kasing harmless ng akala mo. Paano nakakaapekto ang asukal sa prutas sa mga lalaking tumatanda ubas? Isang nakatagong patibong sa testosterone. Kadalasan, ang ubas ay nakikita bilang simbolo ng kalusugan, maliit, makatas, at puno ng antioxidants. Pero para sa mga lalaking lampas 60, maaari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na kung palaging kinakain at hindi iniintindi ang pinagmulan nito. Alam mo ba, isa ang ubas sa mga prutas na pinaka-pinapamutok ng pestisidyo sa commercial farming? Maliban kung ito ay certified organic, madalas itong may halo-halong pestisidyo, karamihan ay tinatawag na xenoestrogens. Ito ang mga synthetic chemicals na kumikilos tulad ng estrogen sa katawan ng lalaki. Dito nagsisimula ang problema. Kapag pinuno mo ang katawan ng mga estrogen-like compounds na ito, nagsisimula silang makipagkompetensya sa iyong natural na testosterone. Sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng mababang libido, taba sa tiyan, pamamaga ng prostate, at mas malambot at mas mahina ang ereksyon. Mas nakakaalarma pa, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pesticide residues sa ubas ay maaaring makasira sa endocrine function at bumaba ang kalidad ng sperm sa mga lalaking tumatanda. Isa sa aking pasyente, si Alan, 67 taong gulang, ay inisip na ang ubas ay nakakatulong sa kanyang blood pressure. Ngunit kumakain siya ng 2 dakot araw-araw, hindi organic. Nang alisin namin ito sa kanyang dieta at nagtuon sa mga prutas na mababa ang estrogen, bumalik ang kanyang morning firmness. Sa loob lamang ng 3 linggo, napansin niya ang mas maraming enerhiya, mas maayos na tulog,
at kumpiyansa na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi naman masama ang ubas sa kanyang sarili, ngunit para sa mas matatandang lalaki na may bumababang testosterone, kahit maliit na pagbabago sa hormones ay malaking epekto. Kaya pinapayuhan ko na bawasan o iwasan ang ubas, maliban kung ito ay organic at kaunti lang ang kinakain. At iwasan mo rin ang grape juice, isang bomba ng asukal at pesticide na handang sirain ang iyong kalusugan. Kung ang ubas ay isang nakatagong panganib sa hormones, hintayin mo hanggang marinig mo kung ano ang nasa loob ng inosenteng fruit cup na iyon. Karamihan sa mga senior ay kinakain ito kasama ng almusal. 2 canned fruit cocktails, ang matamis at nakakalasong patibong. Ang mga ito ay nasa maliliit na cup, mukhang makulay, malambot at madaling nanguyain. Para sa maraming lalaking lampas 60, ang canned fruit cocktails ay naging go-to na breakfast o snack. Madalas, kasabay pa ng umagang gamot, parang harmless o kahit healthy. Pero karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na ang fruit cups na ito ay isang maingat na nakatagong patibong ng asukal. Tahimik nitong sinisira ang iyong blood vessels, hormones at performance sa kwarto. Ang nakakasama dito ay hindi lang prutas, kundi ang kung ano ang ginamit na likido. Karamihan sa canned fruit ay binabad sa high fructose corn syrup o concentrated fruit juices, puno ng simple sugars. Kapag pumasok ito sa dugo, lalo na sa empty stomach, nagpapasiklab ito ng insulin, nagdudulot ng pamamaga sa arteries, at pinapababa ang nitric oxide, ang molekula na kailangan para sa matibay na ereksyon. Ang high fructose corn syrup ay konektado rin sa fatty liver, pagtaas ng estrogen production, at pagbaba ng testosterone levels. Sa madaling salita, ang prutas na dapat sana ay nakakatulong sa maayos na pagtanda mo ay tahimik na ninanakaw ang iyong lakas mula sa loob. Isa sa aking pasyente, si Raymond, 72 taong gulang, ay kumakain ng fruit cocktails araw-araw ng mahigit 1 dekada. Nahihirapan siya sa pagkapagod, may brain fog, at nawala na ang kanyang sexual na pagnanais. Nang alisin namin ang mga fruit cups na iyon at ipakilala ang tunay na prutas na mababa sa asukal, bumalik ang kanyang enerhiya at unti-unti ring nag-recover ang kanyang buhay intimo. Kahit ang mga fruit cups na may light syrup o no sugar added versions ay kadalasan nakalilito pa rin. Nasa loob pa rin nito ang prutas na matagal nang nakababad sa lata, kadalasang bleached, na wala ang fiber at chemically preserved. Pero kung iniisip mo na masama lang ang canned fruit cocktails, ang susunod na prutas ay baka mas gulat ka pa dahil ito ay fresh, popular, at pinupuri bilang healthy. Ngunit para sa mga lalaking tumatanda, ito ay tahimik na pumapatay sa iyong drive at edge. Bananas. Oo, may problema ito para sa ilang mas matatandang lalaki. Madalas natutunan nating kainin ang saging bilang isa sa mga unang prutas. Malambot, maginhawa, at ipinopromote bilang healthy snack. Pero para sa mga lalaking lampas 60, lalo na yaong may problema sa enerhiya, pagdagdag ng timbang o intimacy, maaaring mas nakasasama ito kaysa sa kabutihan. Habang may potassium at ilang nutrients ang saging, ang mga overripe o sobrang matamis na saging na madalas gusto ng karamihan ay maaaring magdulot ng subtle ngunit malalaking pagbabago sa chemistry ng katawan. Una, puno ang saging ng simple sugars na mabilis pumasok sa dugo. Ito ay nagdudulot ng sharp insulin spike. At kapag tumaas ang insulin, kadalasan bumababa ang testosterone. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na sugar surges ay maaaring magdulot ng insulin resistance, pagdagdag ng timbang, at mabagal na metabolism. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa kakayahan mong mapanatili ang matibay at malusog na ereksyon. Pero may iba pa, nakakaapekto rin ang saging sa serotonin production. Mahalaga ang serotonin para sa mood balance, ngunit kapag sobra sa maling oras, maaari kang makaramdam ng emosyonal na pagkapagod o pagka-flat. Marami sa aking pasyente ang nag-ulat na nakaramdam ng antok, foggy, o emotionally numb pagkatapos ng saging na almusal. At para sa mga lalaking tumatanda, kadalasan lumalabas ito sa kwarto, mas kaunting excitement, mahina ang response,
at mababang sexual motivation. Kahit mataas ang tryptophan sa saging na nakakatulong mag-promote ng calmness, pwedeng masira nito ang iyong goal sa enerhiya, alertness, at physical readiness. Sa madaling salita, hindi palaging man food ang saging. Siyempre, hindi pare-pareho ang reaksyon ng bawat lalaki. Pero kung lampas-anim na po ka, araw-araw kang kumakain ng saging, at napapansin mong bumababa ang drive, malambot ang morning erections, o may emotional fatigue, baka oras na para pag-isipan muli. Marahil iniisip mo na ang dried fruits gaya ng raisins o dates ay mas ligtas. Baka gusto mong malaman kung ano talaga ang ginagawa nila sa iyong testosterone bago ka kumuha ng isa pang dakot. Ang totoo, maaaring ikagulat mo. Dried fruits, lalo na ang dates at raisins. Mukha silang inosente. Isang dakot ng raisins dito, ilang dates doon. Maraming lalaking lampas-anim na po ang tinitingnan ng dried fruits bilang healthy snack, lalo na kapag nagbabawas ng processed sweets. Pero ang totoo, ang dried fruits ay isa sa pinakamapanlinlang na pagkain na maaari mong kainin sa yugtong ito ng buhay. Kung nakararanas ka ng low energy, poor circulation o fading bedroom confidence, maaaring pinapalala nila ang problema ng hindi mo namamalayan. Narito ang problema, napaka-concentrated ng sugar sa dried fruits. Isang cup ng raisins ay may mas maraming sugar kaysa sa isang lata ng soda. At hindi tulad ng fresh fruits, ang sugars na ito ay highly condensed at nawala ang fiber na normal na nagpapabagal ng absorption. Ibig sabihin, mabilis tumaas ang blood sugar mo, sumisigaw ang insulin, at bumabagsak ang testosterone bilang tugon. Mas masahol pa, marami sa commercially packaged dried fruits ay nilalagyan ng vegetable oils para hindi dumikit-dikit at preserved gamit ang sulfites para mapanatili ang kulay. Ang mga additives na ito ay maaaring maka-interfere sa zinc absorption. At gaya ng sasabihin ng kahit anong men's health doctor, crucial ang zinc sa testosterone production, sperm quality, at erectile strength. May mga pasyente akong nagkwento na nagsisnack sila ng dates bago matulog, iniisip na smart choice ito. Pero hindi nila alam na pinapataas nito ang blood sugar nila buong gabi, binabago ang growth hormone release, at hinahadlangan ang testosterone recovery sa pagtulog. Ang dried fruit ay maaaring matamis ang lasa, pero para sa mga lalaking tumatanda, kadalasan nagiiwan ito ng mapait na bakas ng hormonal imbalance at tahimik na pinsala. Ngayon na natalakay na natin ang 4 na prutas na maaaring sirain ang iyong pagiging lalaki, pagkatapos ng 6 na po, balik tayo sa magandang balita. Dahil ang susunod ay 4 na makapangyarihang underrated fruits na personal kong nire-recommend sa aking mga pasyente at makakapagpa-reignite ng blood flow, boost ng testosterone, at maibabalik ang iyong vitality ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Pomegranate, ang hari ng circulation. Kung may isang prutas na halos lahat ng lalaking lampas 6 na po na pasyente ko ay nire-recommend ko, ito ay ang pomegranate. Hindi lang ito masarap at nakakapresko, kundi isa rin sa pinaka-powerful na natural na paraan para maibalik ang daloy ng dugo at maprotektahan ang testosterone. Makikita mo, mayaman ang pomegranate sa compounds na tinatawag na punicalagins, mga plant antioxidants, na napakabisang magpababa ng oxidative stress at pagbutihin ang kalusugan ng blood vessels. Mahalaga ito dahil nakadepende ang iyong erections sa circulation. Ipinapakita ng pomegranate na nakakatulong ito sa nitric oxide production, pinapaluwag ang blood vessels, at nagbibigay daan sa mas matibay at mas maasahang performance. Sa isang clinical study, ang mga lalaking uminom ng pomegranate juice araw-araw ay nakakita ng malinaw na pag-improve sa erectile function at noticeable na pagtaas sa salivary testosterone sa loob lamang ng ilang linggo. At hindi lang ito superficial na pagbabago. Pinag-uusapan natin ang tunay na suporta sa hormones at daloy ng dugo mula sa isang simpleng prutas. May mga lalaki na pumapasok sa aking opisina na pagod na, frustrated, at kumbinsido na tapos na ang kanilang pinakamagandang taon. Nilinis namin ang kanilang dieta, idinagdag ang tunay na pomegranate sa pamamagitan ng isang maliit na baso ng juice o kalahating tasa ng seeds, at sa loob lamang ng 30 araw, iniulat nila ang mas maraming enerhiya, mas matibay na morning erections, at isang pakiramdam ng kumpiyansang inisip nilang nawala na.
Mahalagang piliin ang 100% pure pomegranate juice na walang dagdag na asukal. O mas mabuti, kainin ang sariwang buto, idagdag sa morning smoothie, o kainin lang ng diretsyo. Sa alinmang paraan, tutugon ang iyong katawan. Habang binubuksan ng pomegranate ang daloy ng dugo, ang susunod na prutas ay parang shield. Pinoprotektahan ang testosterone mo mula sa tahimik na pinsala habang pinapakalma ang hormone na ninanakaw ang iyong drive. Marahil nakita mo na ito sa grocery, ngunit hindi mo alam kung gaano ito ka-powerful. Kiwi. Ang testosterone citrus. Maaring hindi ito ang pinakapansinadong prutas sa grocery, ngunit para sa mga lalaking lampas 60, isa ito sa pinakanakakaligtaang kayamanan para sa hormonal health at performance. Ang maliit na berdeng prutas na ito ay puno ng vitamin C, mas marami pa kaysa sa orange sa ilang kaso, at mahalaga ito ng higit kaysa sa inaakala ng karamihan. Mahalaga ang vitamin C sa testosterone production. Tinutulungan nitong protektahan ang Leydig cells sa testes mula sa oxidative stress. Kapag malakas ang cells na ito, malakas din ang testosterone output. Ngunit higit pa ang ginagawa ng kiwi. Mayroon itong actinodin, isang natural enzyme na sumusuporta sa digestion at nutrient absorption. Bakit mahalaga ito? Dahil habang tumatanda tayo, humihina ang digestive fire. At kahit kumain tayo ng healthy, hindi palaging naa-absorb ng katawan ang kailangan natin. Tinutulungan ng kiwi na punan ang puwang na iyon, tinitiyak na ang essential minerals tulad ng zinc at magnesium na parehong critical sa male performance ay talagang pumapasok sa bloodstream kung saan ito kailangan.